na maagang tila nabuking sa kanyang ambisyong maging Pangulo. Ngunit mukhang hindi magiging madali para sa House of Representatives na ipa-impeach si VP Sara dahil bukod na siya lamang ang katangi-tanging public official na nakakuha ng consecutive high trust and approval ratings sa mga independent surveys magmula nang maupo ito sa pwesto. Ang taong bayan raw mismo ang makakalaban ng mga likong opisyalis ng gobyerno. So wag po ninyong lituhin ang taong bayan. Please, Larry Gadon. Mahiya ka sa sarili mo sapagkat taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. O, ibig sabihin, pumasok na naman dito si Ob-Ob. Sino ba ho si Ob-Ob? Diba? Nililito niya. According to the video, sabi dito, Gadon, binasag ni Ka Eric. Bakit? Walang COVID-19 ang bansa. Saan napunta ito? Trilyones na pondo ang nawawala, and yet magmamayabang si Marcos na magpapaimbestiga siya. Kung ang mag-iimbestiga ay ang mga kawatan na politiko na involved sa mga pangungurakot na ito, hindi na lang bali. Huwag nyo nang gisahin ang mga taong bayan sa sariling mantika. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo yung bell para update sa ating mga video. Isang like, isang share, gusto tayo dyan. Kaya pa-like ang video and pa-share. Morning sa lahat. Umabot na tayo ng 127,000 po. Maraming salamat. Ano ito? Grabe, no? Oo. Nagsalita na po si Ka Eric patungkol dito sa mga sabuatan, sa mga pangungontrata dyan sa loob kung saan nagkakaroon ng mga yung mga project di umano. Ang mga kontratista pala dyan ay mga kongresista rin, di umano. Ayun yan kay Ka Eric. Kaya, mas maganda kayo na po ang makinig, maliwanagan kayo kung ano yung sasabihin at ibubulgar ni Ka Eric dito. Ibang klase, no? Kaya po pala, nababao, naghihirap ang ating bayan, parang hindi na balance, no? Diba? Kung ikaw ay kontratista, ikaw na rin yung nagpapagawa, edi hindi na balance. Wala na hong ibang mga kontraktor na dapat yung mga ibang kababayan natin ay nakakapagtrabaho. Diba? Ito, sa palagay nyo ba, tama ho ba yung mga makikita nyo at mapapanood nyo? Ikaw na yung congressman na nagpagawa, ikaw pa yung kontratista. At sabi pa dito, substandards daw yung mga materials na ginamit. Kaya ho daw nagkaroon ng mga, kung napanood nyo yung tulay, na walang mga bakal-bakal, baka ho may mga sabi-sabi na, parang yung pondo ay tinapyas para nga doon makatipid sa project, di umano. Problema doon, konting lang yun, wala na. Wash out din yun. So eto Ka Eric, ano bang kwento mo sa amin? Maganda yan at maliwanagan natin kababayan patungkol dyan sa sabuatan. Kung sino yung may mababanggit dito sa video, kayo na po ang bahalang humusga. Ka Eric, pasok mo. Ang unang 2 taon po ni Marcos Jr. So ngayon po, we're trying to go live upang magbigay tayo ng ating kuro-kuro. Mga pananaw tungkol sa nagaganap sa ating bayan, lalo na po sa pagtutuwid ng katotohanan sa napilit binabaluktot nitong Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga hindi kapanipaniwalang pagpapahayag kung paano palusutan itong problema tungkol sa flood control na nawawasak, nawawala, nawawash out at nabubuking na puro substandard halos. Dahil pinaglalakaw lang ng mga kontratistang kongresista din. Kita mo. Nakaaliado nila ng pinsan si Speaker Martin Romualdez. Kita nyo? Anong binanggit dito? Ito si Ka Eric. Anong sinabi dito? Sila na yung kontratista, sila pa yung kongresista nagpapagawa, nagbibigay ng pondo. Wala na mangyayari talaga. Diba? Pwede na lang sabihin, okay, ito lang gawin nyo. Tanggalan nyo ng maraming bakal. Puro simento na lang ilagay nyo. Paano yung pondo? Di ba? Nakatipid yung pondo sa kanila lahat di umano. Tuloy mo Ka Eric. Sa ating live through Facebook, no? Para sa ating mga kababayan upang tayo po ay magsagawa ng
ating mga paglilinaw sa araw na ito. Una, ang isang gobyerno ay dapat matuwid at nagsasabi ng tapat at totoo Tama. sa kanyang mga mamamayan. Lalo na po ang Pangulo ng Bansa. Hindi po tayo pwede magsinungaling sa ating mga kababayan. Yan. Pero ka Eric, ma-interrupt lang kita, no? Wala ho tayong nakikitang pahayag o interview patungkol dito sa mga nangyari. Hanggang dumating na huli ang mga hearing, para hong natatabunan na itong issue na ito. Ano ba ang pwedeng mangyari at pwede nang gawin ng ating mga kababayan? It regards na, pwede ba nilang sabihin na, wala ka ng kwenta, bumaba na kayo dyan, pinagnanakaw nyo lang ang pondo ng bayan, di umano. Pwede nila bang sabihin nun? Sige, tara na. At ipahayag natin ang ating mga saloobin. Pwede bang ganon, ka Eric? Yan na ang tanong ng ating mga kababayan na sumusubaybay, no, sa ating channel. Ano ba nga kasagutan mo dyan, ka Eric? Sapagkat kapag tayo po'y nagsisinungaling sa ating mga kababayan, ang patutunguhan po niyan ay pagkalito at pagkawala ng pagtitiwala ng mamamayan sa ating pamahalaan. At kanina po, napanood ko sa isang post sa Facebook, yung ginawang paghahayag ni Marcos Jr. Sinabi niya na parang nagagalit siya dahil pinupuna siya ng mga kritiko, ng mga netizens, ng taong bayan, kung bakit ang mga flood control project ng ating bayan ay halos walang pinatunguhan at hindi nakatulong para maampat ang disaster dulot ng kalamidad ng pagbagyo. Lalo na ang bagyong Christine nung nakaraang 2 linggo or wala pang 2 linggo. Tama. Shout out muna kay Lionel Faduga Luces, watching from Iloilo City. Mabuhay ka, Ka Eric. At ganoon din kay Ka Leon. So, yun na. Dito tayo pumasok. Tutal naman, nasabi niya patungkol yan. Dito mas maganda kasi itong usapin dito. Pero siya rin yung mga naghahayag dito. Maganda dito. Ito pasok muna kuya para mas maganda at malinawan natin kababayan. So wag po ninyong lituhin ang taong bayan. Please, Larry Gadon. Mahiya ka sa sarili mo sapagkat taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. Ibig sabihin, pumasok na naman dito si Ob-Ob. Sino ba ho si Ob-Ob? 'Di ba? Nililito niya. According to the video, sabi dito, Gadon, binasag ni Ka Eric. Bakit? Yung flood control at proyekto na bulgar ang korupsyon. Kaso, meron nakikisawsaw, nililito ang taong bayan. Tuloy natin para malinawan tayo. Lilituhin mo pa na si Duterte nagpalubog sa utang ng buong bansa. 2 taon na nakaupo si Marcos Jr. During his time, sana punta ang billion-billion of dollars na inutang ninyo. Tama. At hindi may paliwanag, walang infra projects. Walang malalaking krisis kagaya ng Mindanao crisis sa Marawi War. Walang COVID-19 ang bansa. Saan napunta ito? Trilyones na pondo ang nawawala, and yet magmamayabang si Marcos na magpapaimbestiga siya. Kung ang mag-iimbestiga ay ang mga kawatan na politiko na involved sa mga pangungurakot na ito, hindi na lang bali. Huwag nyo nang gisahin ang mga taong bayan sa sariling mantika. We better establish the People's Tribunal. Kami ang mag-iimbestiga. We know also how to investigate. I-assist kami ng mga certified public accountants, mga retired auditors ng ating bansa, mga abogadong matitino, and we can facilitate a People's Tribunal to investigate anong nangyari sa mga ginastusan ng mga pundong ito ng 1.3 trillion pesos. At ngayon palulusutan tayo ng kwento ni Marcos na magpapa-investigate siya. Come on. Huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan. Hanggang ngayon nga yung sinabi niya doon sa interview niya ka Eric, ganito, no? Okay daw siya. Open daw siya sa investigation. Hanggang ngayon wala hong nakahain. Wala hong ugong-ugong na magkakaroon ng investigasyon patungkol dyan sa flood control na yan. Bakit? Lagi ho nila di umanong tinatago yan. Yung usapin na yan. 'Di ba? Patunay na lang na isa nga yan si Ob-Ob pinasisinungalingan pa. Sinasabi niya dahil daw kay Pangulong Duterte kaya nagkabaha-baha. Wow! Kwento niyo sa mga unggoy na kagaya niyo, ha. Baka maniwala pa sa inyo.
Pero sa amin, naniniwala sa dating Pangulong Duterte at solido ang paniniwala namin, hindi nyo kami maloloko. Iilan na lang ho kayo, nagsasama-sama dyan. Kumpara doon sa 32 million. Diba? Kasi ikaw, Kuya Gadon, next time, huwag ka magsasalita ng bad words. Yan siguro ang kinatalo nyo. Di umano, dahil sa kabantutan ng nguso mo, yan, nang napala mo. So, ito na naman. Malapit na naman ang 2028. Maganda-ganda na naman ang kaliskis mo. Tatakbo ka ulit? Naku, wag na po. Masasayang lang talaga ang pag yung mga pinaghirapan mo. Kung ano ba tawag mo, mag-i-sponsor sa'yo, go. Pero kung sarili mong pondo, naku po. Baka hindi lang sa kangkungan pulutin ang boto. Di ba? Baka mamaya sa pilapil na. Yung lalakaran mong pilapil tapos tataob ka, wala na, bagsak pa rin. Di ba? Ito tuloy, kay Eric. Under Marcos Jr. nationwide. In Metro Manila alone, that's around 700 billion pesos in 2 years. Pero binabaha tayo kahit na mga mahihinang pag-ulan ng habagat lang ang dulot ng pag-ulan. Number 2, maliban sa kinurakot, binulok at pinagnakawan ang mga proyektong ito, ay malinaw din po na walang disaster management, preparation, and mitigation and rehabilitation program ang Marcos Jr. government. Ayan Talakayan sa ating bayan, lalo na po ang tungkol sa nangyari at naganap na press briefing ni Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang pagbibigay ng mga iilang mga hindi kapanipaniwalang mga palusot at alibay tungkol po sa flood control project ng ating bayan. Ito pa, ma-interrupt ko lang si Ka Eric, no? Habang ini-interview po ito yung sino nakaupo ngayon, parang defensive siya masyado, no? Parang ayaw niya pag-usapan yung tinatanong sa kanya. Di ba? Napansin niyo yung interview? Sige, open tayo diyan. Pero yung the way na pagsasagot niya doon sa mga reporter, parang gusto niya, wag niyo na akong tanungin ng ganyan. Dahil hindi rin mangyayari yung sinasabi nyo. Yun ang pakiwari natin dito. At sabi rin yan dito ni Aling Jocelyn. Alam niya kasi kung ano yung sitwasyon. Sabi niya, sabi natin Jocelyn, flood control. Substandard yung mga, kung meron man substandard yung mga gawa. Walang bakal daw di umano. Tapos doon, sasabihin niya ngayon, gagawan ulit. Patitibayin. Sana naman kukuha ng pera? Yan ang tanong ni Ate Jocelyn. Sabi nga ni Aling Gloria dito, grabe naman, Diyos mio. Magbebenta uli ng ginto, di umano. Para dyan sa Bicol. Baka hindi lang chopper tsaka plane ang mabili. Baka makakabili ng cruise line na ship. Yung mga sino nakaupo dyan sa Bicol. Diba? Baka makabili na ng yun. Passenger ship. Yan ang sabi ni Aling Gloria. Tuloy natin, Kay Eric. Yan. Lalo na po sa ilalim ng unang 2 taon po ni Marcos Jr. So, ngayon po, we're trying to go live upang magbigay tayo ng ating kuro-kuro. Mga pananaw tungkol sa nagaganap sa ating bayan. Lalo na po sa pagtutuwid ng katotohanan sa napilit binabaluktot nitong Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga hindi kapanipaniwalang pagpapahayag kung paano palusutan itong problema tungkol sa flood control na nawawasak, nawawala, nawawash out at nabubuking na puro substandard halos. Yun lang. Dahil pinagnanakaw lang ng mga kontratistang kongresista din. Totoo yan. Nakaalyado nila ng pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez. Naku po. So muli, ito si Ka Eric sa ating live through Facebook, no? Para sa ating mga kababayan upang So ayan may ads lang. Pero ito, nakita nyo na yung yung sinabi rito, no? tayo po yung mga substandards ng mga substandards na nangyari at parang nagkaroon ng mga sabwatan
Dun nga sa pagpapagawa, di umano. Kung meron man. Tuloy natin. Para naman malinawan din tayo. Ating mga paglilinaw sa araw na ito. Una, ang isang gobyerno ay dapat matuwid at nagsasabi ng tapat at totoo sa kanyang mga mamamayan. Lalo na po ang Pangulo ng Bansa. Hindi po tayo pwede magsinungaling sa ating mga kababayan. Sapagkat kapag tayo po'y nagsisinungaling sa ating mga kababayan, ang patutunguhan po niyan ay pagkalito at pagkawala ng pagtitiwala ng mamamayan sa ating pamahalaan. At kanina po, napanood ko sa isang post sa Facebook yung ginawang paghahayag ni Marcos Jr. Sinabi niya na parang nagagalit siya dahil pinupuna siya ng mga kritiko, ng mga netizens, ng taong bayan, kung bakit ang mga flood control project ng ating bayan ay halos walang pinatunguhan at hindi nakatulong para maampat ang disaster dulot ng kalamidad ng pagbagyo, lalo na ang bagyong Christine nung nakaraang 2 linggo or wala pang 2 linggo. Shout out muna kay Lionel. So, ano natin abante na natin yung shout out para malinaw lang mga kasama. Tuloy. Ako ito dyan sa Iloilo City. Maraming salamat sa inyo. Good afternoon kay Eric watching now. Okay, thank you po, Brother Mark Polintan. Ulitin ko po yung aking sinabi kanina. Ang gobyerno ay may tungkulin pong maging tapat at maging matuwid ang kanyang pagpapahayag sa kanyang mamamayan. Yan. At kailangan po yan, lalo na pag Pangulo ka. Good Dapat, afternoon from Rowena Dusdos. Kay Eric watching now from Tabugon, Cebu. Thank you, Rowena. Lipat na natin yung mga shoutout muna. Doon tayo po-focus sa totoong issue ng bansa. Hindi daw kinaya ng mga flood control existing projects at infrastructure ang volume of water na dulot ng napakalawak daw at napakalakas na amount or volume of rain ng bagyong Christine. Which is not true. Hindi po totoo yun. Nagkaroon po ng malakihang pagbaha sa ating bansa na higit pa na mas malaki. O malaki ang mga bagyo na may malalaking mga rain volume na dala, hindi higit na mas malakas at mas malaki ang volume of rain kaysa nakaraang bagyong Christine. For example, ang Typhoon Haiyan o yung bagyong Yolanda. Ang volume of rain no, napakalawak at napakalakas, napakadami. Subalit hindi naman po binaha ang maraming mga lugar except sa Tacloban dahil hinakot at hinigop ng mala-hurricane o malabuhawi na lakas ng hangin na 315 kilometers per hour. The strongest typhoon, I think, in the world, one of the strongest typhoon na nabuo sa ating mundo, na tumama sa Eastern Visayas. Yung pagbuhos ng malalakas na tubig galing dagat ay hindi po yung pagbaha na galing sa volume of rain ni Yolanda, Typhoon Yolanda. Yun po ay binuhos at hinigop ng mga tubig mula dagat na mala tsunami. Kung kaya nalunod ang mahigit 6,000 o halos 8,000 ang namatay. Hindi pa kasama mga na-missing dyan, mga siguro 10,000 sa area ng Tacloban sa Leyte at paligid ng mga bayan nito. Pero ang dinaanan ng lawak ng ulan at lakas at volume ng rain ng panahon ni Typhoon Yolanda ay higit na mas marami kung ikukumpara mo sa lakas ng rain volume ni bagyong Christine. Subalit hindi naman po binaha ang ibang mga lugar sa ating bansa na kagaya po ng nangyari sa volume of rain ni Christine na mas mahina pa nga ito sa volume of rain ni Undoy at ng iba pa ng Typhoon Rolly at iba pang mga malalakas ang rain volume na ulan. Kaya hindi po ka panipaniwala. Naglumabas po na parang katawa-tawa si Pangulong Marcos sa kanyang mga pinagsasabi kanina na nakita ko sa posting ng GMA News at iba pang news outlet. Shout out muna kay Christine Berebe. So, napansin nyo narinig nyo parang sinabi doon sa statement na yung volume ng tubig hindi ganun karami.
Pero ang statement ng kung sino nakaupo ngayon, parang mas marami po raw ang tubig na tumama nung bagyong Christine kaysa dun sa Ondoy. Naku po. Yung sinasabi ni Kay Eric sa Yolanda, hindi natin na masyadong nakuha yung yung report nun, no? Oo, hindi natin na masyadong nabigyan ng pansin nun. Kasi yung mga panahon na yun, talagang nakapokus ang mga tao doon sa mga natabunan ng maraming nabiktima yung Yolanda na yun eh. Ang tanong doon, mahina ang forecast ng nun, mahina talaga. Bukod doon, yung mga equipment, wala pa. Pero hindi natin masisisi, kasi act of God dyan eh. Diba? Talagang may nangyayari dyan. Hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari yan. All over the world. No? Kahit na magandang bansa, nangyayari dyan. Pero, ang tanong doon, may pondo yun eh. Ano nangyari doon sa pondo na yun? Diba? Tapos nagkaroon ng mga donation, no? Ang sabi nga doon sa mga donation, parang binulsa daw, di umano. Sino ba yung nakaupo noon, yung mga panahon na yun? Dyan sa may Tacloban. Ay, walang iba, kundi kilala nyo na. Diba? Si Lulong. Na-issue nga si Lulong. Hanggang sa nangyari, yung mga bigas na donation, mga damit, nagkaganda bulok na. Hindi pinamigay. Kawawa yung mga kababayan natin sa Tacloban. Eto, may pasok ko lang sabi rito, matapos taniman ng kaso. Tinaniman ng kaso Sino? Si BP Sara. BP Sara, papatalsikin na. Kung kakayanin nyo, patalsikin, gawin nyo. Umpisahan nyo na. Para makita nyo yung mga hinahanap nyo, hindi biro yung mga papatalik sa BP. 32 million versus kayo-kayo lang. Mag-isip-isip ho kayo. 32 million ho ang bumoto. Kumpara doon sa mga dating mga nananalo ng mga BP. Ibang klase ho ang boto na nakuha ng BP Sara. Kayo mga tongresista at mga tuwadkom, ilan ho lang ba ang boto nyo? Kayo ang nagsusulong ng mga patalsikin, impeach. Kwento nyo sa unggoy yan para paniwalaan kayo. Di umano. Eto na, pasok! Kapag sinubukan niyang ipatanggal si BP Sara sa kanyang posisyon bilang vice-presidente, hindi siya ang makakalaban niyo, kundi ang mga taong naglukluk sa kanya sa pwesto. Totoo yan. Wala ng buwelo-buwelo at agad ng binalaan ng former Palace spokesperson at veteran lawyer Attorney Harry Roque matapos kumalat ang balitang ipa-i-impeach na mismo si BP Sara dahil sa paglabas nito ng katotohanan at di umunay kabalbalan raw ng gobyerno. Magmula nang pumalag si VP Sara sa lahat ng mga hindi magagandang ginagawa ng Marcos administration, isa raw ito sa punot dulo ng dahilan kung bakit dapat raw ipa-impeach si VP Sara. At isa raw sa makapagbe-benefit ng ganitong panukala ang House Speaker na si Martin Romualdez na maagang tila nabuking sa kanyang ambisyong maging Pangulo. Ngunit mukhang hindi magiging madali para sa House of Representatives na ipa-impeach si VP Sara dahil bukod na siya lamang ang katangi-tanging public official na nakakuha ng consecutive high trust and approval ratings sa mga independent surveys magmula nang maupo ito sa pwesto. Ang taong bayan raw mismo ang makakalaban ng mga likong opisyalis ng gobyerno. Totoo. Ang isa sa mga panukalang ipa-impeach si VP Sara ay ang pinakamaling desisyon na gagawin ng Marcos administration kung sakasakaling iusad at ipilit ng Kongreso ang pagpapatanggal kay VP Sara sa kanyang pwesto. Babala pa ni Attorney Harry Roque, hindi raw gugustuhin ng ilang mga kongresista o mambabatas ang magiging resulta kapag ipinagpatuloy nila ang ganid na plano para patalsikin si VP Sara sa kanyang pwesto. Panoorin ang full video kung saan tila nagbigay ng hudyat at babala ang former Palace spokesperson at veteran lawyer na si Attorney Harry Roque na kahit may nakarating sa kanyang balita na ang plano raw ng ilang mga mambabatas ay taniman ng kaso at issue si VP Sara para mapatanggal ito sa pwesto, mukhang hindi raw sila magtatagumpay dahil bukod sa napakaraming files at evidences na hawak ni VP Sara laban sa gobyerno, tila ang taong bayan mismo ang makakalaban ng mga ganit sa pwestong nakaupong politiko.
Panoorin ang full video. Ito bago lang natin na panoorin interrupt ko lang si Atty. Harry Roque, no? Sinabi rin niya ni Atty. Sal, na hindi kayo magtatagumpay. Kung sakali man gawin nyo yan, sabi nga nun, hindi kayo ang makakalaban. Ang taong bayan makakalaban. Diba? Taong bayan ang kikilos para sa BP at sa mga Duterte. Hindi nyo ba napapansin kayong mga tuwadcom? Lahat kayo ay pinagtatawa na dyan sa kamera tuwing kayo ay maghihiring. Diba? Magbasa kayo ng comment. Yung mga nagko-comment dyan sa mga live nyo. Basahin nyo minsan para makita nyo kung ano yung mga sinasabi sa inyo. Baka hindi nyo matanggap kung ano yung mga salita binabato patungkol sa inyo. Kaya nga nagkaletse-letse yung ratings nyo. Sabi nga ng taga Laguna. Yan, taga sa amin yan. Naku po, hindi na namin iboboto yan. Dahil sa pinaggagawa niya. Nakakahiyaho yan. Ayan ang sabi rito. Kaya next time, ayusin na yung ugali para hindi na napupulaan. Ito pa, tuloy mo, attorney. Linggong ito, ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Yun na. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito. Dahil ang talagang intention nila, mawala yung banta sa kandidatura ng Tambaluslos. Mantakin nyo kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon ang tatanggapin. Ang dami-dami dyan ng mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. At syempre, magagalit ang taong bayan dyan dahil lumalabas at talagang gahaman sa kapangyarihan ang administrasyon ni Marcos Jr. Mukhang totoo talaga yung ating mga sinasabi na talagang ayaw nang umalis sa pwesto ng Marcos Jr. Hindi lang siya 6 na taon na uupo dyan hanggang maging presidente ang kanyang anak na si Sandro, all 18 years again, part 2, even longer than 18 years. Dahil nung una sila ay mahigit kumulang 20 years na umupo. Maybe ang gusto nila panghabang buhay nang nakaupo dyan ang Marcos. Ilan naman ng tao na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos forever sa 2028. At tingin ko, mulat ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang to kay BP Sara. Totoo yan. Ayan, may ads So, ang according sa video, parang sinabi dito na ngayong linggo, ihahain na raw yung impeachment laban kay Ate Sara. Naku po. Ang galing nyo naman maggawa ng kwento kung kayo dyan mga tuwadcom. Sino ba yung kilala nyo kung sino nasa likod nito impeachment di umano. Kilala nyo ba yung tumatakbo sa kalokohan? Sino ba yun yung tumatakbo sa kalokohan? Sabi nga daw, hindi siya kilala doon sa kalokohan. Sino ba yan? Hindi naman taga rito yan. Naku po. Ito, tuloy mo Kuya Roque, para malaman ng ating kababayan kung itong linggo ba o kailan ba at paano. Meron ba silang matibay na ebidensya at isasampang kaso o tataniman lang ng kaso si Ate Sara? Ito, pasok. Ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito. Dahil ang talagang intention nila mawala yung banta sa kandidatura ng Tambaluslos. Siyempre, ang pinakamadaling paraan i-impeach, tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nung minsan, tumutol siyempre ang presidente, sumunod ng Kamara. Pero ngayon naghiwalay na sila ng landas, siyempre, di na natin inaasahan tututol ang presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Pero natatakot ba ako para kay Inday Sara? Hindi. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila, ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, babalik sa mga kongresista ang sisi ng magagalit na taong bayan. Mantakin nyo kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon natatanggapin. Ang dami-dami dyan ng mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. At syempre, magagalit ang taong bayan dyan dahil lumalabas at talagang gahaman sa kapangyarihan ang administrasyon ni Marcos Jr. So yan. Totoo talaga yung ating mga sinasabi na talagang ayaw nang umalis sa pwesto ng Marcos Jr. Hindi lang siya 6 na taon na uupo dyan hanggang
maging presidente ang kanyang anak na si Sandro, all 18 years again, part 2, even longer than 18 years. Dahil nung una sila ay mahigit ko munang 20 years na umupo. Maybe ang gusto nila panghabang buhay ng nakaupo dyan ng Marcos. At alam naman natin, kaya napakaaga pa ng eleksyon, tinira na nila yung budget ni Inday Sara noong 2023, di ba? Kaya nga tayo narito ngayon na nawarak ang unit team dahil nga doon sa panira nila, pagbawas nila sa budget ni Inday Sara, isang pamamaraan para mawala nga ang banta sa kandidatura ng kanilang susunod na Prime Minister. Ngayon, ano kaya ang basehan? Well, nandyan yung sinasabi nilang intelligence fund. Ang presidente nagbigay. At ang presidente, galing yan sa kanyang contingent fund. Talaga naman ang contingent fund, pagagastusan yan para dun sa mga pangangailangan na hindi nakapaloob bilang line item sa budget. So legal yun. Kung meron dapat ma-impeach, yung presidente dapat ma-impeach ko ang gagamitin nila yung 221 million na nanggaling sa contingency fund ng presidente. Hindi ako nagkakamali, parang 125 ang confidential fund doon na dinistribute sa lahat ng satellite offices ng DP at saka MOOE naman yung balanse. MOE, yan yung gastos talaga ng opisina. Kasi nga, Nobyembre na na-release yan eh. So talagang may mga kulang na budget, wala ng budget kasi umupo siya, matapos ang June 30, ubos ng budget. May mga gastos na kinakailangan paggastusan. Natural, kailangan humanap ng paraan para magkaroon ng pondo. At humingi naman siya ng pondo sa presidente, pinagbigyan naman siya. So kung meron dapat ma-impeach dyan, dapat pinagbigay, hindi yung pinagbigyan. O kumakuha sila ng issue na ang bilis daw na gastos ng 125. Bakit hindi? Nobyembre na yun. Kapag pinatagal mo pa, 19 days ata nila na gastos yun. Alam mo, ibig sabihin lang dyan, within 19 days, dapat ma-obligate. Okay, ayun naman pala. So ito grabe. Kung yung balak nila, hindi na magtatagumpayan. Dahil sabi nga dito, taong bayan na ang mangingibabaw dito. Gigil na yung taong bayan. Oo, may nagsabi nga sige, umpisahan nyo na para magkaalaman na. Yun ang sabi. Kaya kung talagang may ihahain bukas o kailanman, malalaman natin yan. Iahayag naman yan sa mga balita. At abangan din natin huwag kayong magpapahuli sa ating mga issue, mga balita, reaction patungkol dito sa mga nangyayari. Sang like, sang share sa inyong video. Okay na tayo dyan. Hanggang sa muli. Bye-bye!